So, good afternoon guys. I'm here, I'm Kai, bagong moderator ng Mima Alicia Comments. And ito nga, kasama ko si Mima Alicia. So, ngayon guys, meron tayong maiksing pag-uusapan. Maiksing talakayan. Tungkol nga po ito sa mga nagpa-flood ngayon ng hatred. Yes, nakita mo naman 'di ba yung post ni Tio Moreno? Tio Moreno, Yo. nabasa ko. 'Di ba talagang binabash nila ngayon pa lang itong si Mayor Vico. Actually, ang layo pa ng layo pa ng 3 years pa, di ba? Oo, layo pa ng eleksyon. 2025. Oo. So, bakit nila binabash ang taong nagtatrabaho lang naman ng maayos? Dahil ba? Posibleng threat Posible kay as VP. threat Yeah, kasi Vico Soto. kasi meron kasing lumabas na article, mga minamahal, noong September. According to the Manila Times, Manila Times. pakita mo. Eto guys. Pakita mo, i-center mo yan. Yan. So, basahin mo. So, according sa Manila Times, Pasig City Mayor Vico Soto, if he will be allowed to run president in 2028, could emerge as the only serious challenger to Vice President Sara Duterte, a survey conducted by Tangere showed. So, sa tingin mo, ano yung pagkakaintindi mo dyan sa sa article na binasa mo? And ano yung implication niyan sa mamamayang Pilipino? So, according nga dito sa sa Oo. article na to, si Vico Soto nga posibleng maging threat kung papayagan. Mm-mm. 'Di ba? Kaso, si Vico Soto, mga minamahal, to be honest, is 38 years old pa lang sa 2028. So ngayon, ang barriers kasi dito, I mean yung pino-point out ng mga DDS, yung ni Tito Soto. Tito Soto. Oo, yung kanyang proposal Na Oo. gawing 35 na lang ba? Oo, gagawing 35. Parang i-amend nila ang konstitusyon sa age requirement ng mga tatakbong presidente. So, from 40 gagawing Down to 35. 35. So, maybe doon sila parang natatakot sila na baka mapatupad yun. Actually, mahaba yung process ng pagpapatupad ng yung gagawin lang amendment sa ating konstitusyon. Pero, sa nakikita natin, mayroong suporta. Lalong mga minamahal, kapag nakita nyo ang isang proposal, mayroong suporta, mayroong 50-50 chances na baka matupad yan, or baka someday, magulat na lang tayo, aprobado na. Diba? Kasi ang pangit kasi dito, kapag nagkaroon ka ng proposal, tapos walang sumusuporta, may mga times kasi na ang ginagawa nila, ginagamit nila ang survey, 'di ba na? Yung survey, ito yung suporta ng tao. So papasok sa isip ng mga senador or ng mga kongresista, yung mga mambabatas na dapat suportahan to kasi nakita ng mamamayang Pilipino na mayroong suporta na nakukuha itong panukala. So ngayon, 'di ba? Ito, basahin mo. Tangere found that 3 in 4 Filipinos, 75%, favored Senator Tito Soto's proposal to amend the Constitution and reduce the age requirement for presidential candidates from 40 to 35. Yeah. So, nakakuha kasi siya ng suporta, mga minamahal, sa mga katulad nating millennials, Gen Z, and sa mga middle age, itong proposal ni Tito Soto na bawasan from 40 to 35. Ngayon, ang kinakatakot nila, kasi si Vico malakas parte sa bandang Luzon. Actually, sa buong parte ng Meron din sa Western Visayas, nakita ko. Western Visayas. Ano pa? Central Luzon, Western Visayas, Saan pa? Madami sa Mindanao din, sa Naga, madami, Bicol Region. Metro Manila, lalo na sa Metro Manila, syempre, mayor siya ng Pasig And lalo pa, syempre, ang pinupursyo natin dito is yung
good governance. Yeah. Oo. When it comes to good governance, alam naman natin na may accountability pinangahawakan, mayroong pangalan itong si Mayor Vico Vico Soto. Soto. Oo. Not unlike kay Sara Duterte. So may issue na kasi si Sara. Although alam naman natin, aminado ka ba na malakas pa din si Sara? Si Sara, sa survey kasi dito, ano siya eh. Diba? 36%. Oh, so meaning may kalakasan pa din May kahit kalakasan pa paano si Sara Duterte. Pero kapag pumasok sa eksena, si Vico Soto talagang kaya niya. Magiging threat talaga. Kasi, Oo. ayon sa survey, 34% eh, di ba? Oo, Kumbaga 34. yung agwat nila, Ano lang, kumbaga 2% lang. Oo. 36 to And pwede 34. pa yung mabawasan kay Sara. Kasi si Vico hindi pa naman nagde-declare. And you know, si Vico hindi pa naman talaga really na qualified. Kasi, Qualified. Yun na nga kasi, yung qualification natin dito sa Pilipinas, di ba? 40, At least 40 years old. So, able to read and write. yeah, oh. Diba? So, meaning, mga minamahal, hindi pa talaga siya totally qualified. But, kapag naprobahan ang amendments, Amendment ni Tito Sen. yeah, mukhang malaking dagok at problema sa kanila si Vico Soto. Kasi, tayo gusto natin ng good governance eh. Nakita mo ba yung Pasig kapag Pasko, yung handog ng Pasig, ang daming pagkain. Tapos, Madaming mga ayuda sa Pasig, kahit nga sa mga PWD. oo, Nagbibigay sila ng like, mga diaper. oo, sa mga Malaking tulong na yun. And yung nagustuhan ko dito, may nabasa akong comment. Siyempre, di ba, binabaha ngayon yung Metro Manila. Siyempre, di ba, may bagyo. May nabasa akong comment. Gusto daw nilang mag-loan ng calamity loan sa Pasig. Ang problema, hindi sila makapag-loan ng calamity loan kasi hindi naman napasok ng bagyo or ng baha yung bahay nila. So, talagang, you know, nung narinig ko yun, implication yun ng good governance. Which is mukhang wala noon si Sara Duterte kasi tingnan nyo nga yung Davao, di ba? Hanggang ngayon, binabaha, inuulan despite of 51 billions na pera, yung mga confidential funds ni Sara, ang dami na. Tapos nakikita natin na binabaha pa din. Ganun pa din. Oo, ganun pa din. Walang pinagbago. So anyway, sabi pa dito, yan, basahin mo. In a standard scenario where only current eligible contenders are considered, Duterte dominates field with 44% voter preference. Up 9 points from the previous quarter. Her strength is concentrated in Central Visayas, Davao Region. Siyempre, Davao Region, no? Yeah. And Northern Mindanao. Former Vice President Naga City, Mayor Leni Robredo, trails behind at 20%, buoyed mainly by voters in Metro Manila and the Bicol region. But the picture changes dramatically once Vico Soto enters the equation. So, yun na nga yung tinalakay natin kanina na pag si Vico Soto yung pumasok, Oo. magkakaroon talaga ng changes. The Tanghere survey's alternative scenario shows that Pasig Mayor drawing 34% supports nationwide. Statistically tying with Duterte, his backing is strongest in Metro Manila, Southern and Central Luzon, Northern Luzon, and Western Visayas. Oo, malaki yun. No? Pero tanungin kita, sa tingin mo, ano yung pinagkaiba ni Sara kay Vico? Kumbaga si Vico Soto, walang confidentiality. O yung confidential funds? Kasi yung mga sa Lahat. Pasig, di ba? Talagang Oo. inaano ni Vico, inihimay-himay niya ito, dito, yung funds natin sa ganitong, parang inaano niya talaga sa Tapos mamayan. nakakapag-save pa sila ng billions peso in a year. Mapanood ko rin yun sa Oo, sa diba? tulad ng TikTok, di ba? Well, itong si Platform ng Sara TikTok. Duterte, ang daming issue. Hindi natin alam kung para saan ba yung confidential funds na yun. Sabi Yeah. nila confidential daw, kaya hindi. Ang confidential, nilalagay yun sa, kunyari, sa mga investigation sa mga taga-bundok, di ba? Sa NPM, di ba? Yun. Sa drugs, di ba? O, Yeah. surveillance. Yun yung mga confidential. Pero malaman-laman natin na yung confidential ginastos sa tree planting, transportation, safe houses. Matatawag mo bang confidential yun?
Hindi yan Kaya- confidential. Di ba? Tama. So, kung mayroon mang difference between Sarah and Vico, I think yung ano doon, yung pamamahala. Oo. Pamamahala. Kasi si Vico Tsaka meron focus talaga si Vico Soto sa good passing. governance. Siyempre. Alright, sige. Continue. The data suggests that Soto pulls voters directly from both Duterte and Robredo bases. 1 in 5 Duterte supporters are nearly half of Robredo's backers switch to him when given the option. Ganito. Ibig sabihin lang yan na kung si Leni Robredo, 'di ba? Kunyari umatras or hindi tumakbo, mostly ng mga kakamping boboto Oo, Kay kumbaga Vico. yung side ng mga camping kay Vico. kay Vico. And also kahit din mga pro Dutertes kay Vico din Ngayon na nalaman nila na posibleng makalaban ni Sara si Vico, nag-spread na yung hatred. Katulad ng isa, 'di ba? Tio Moreno. Tinitira ngayon si Vico na wala namang ginagawa sa kanya. Survey doesn't lie. Mga minamahal, not unless kung yung survey is bayaran. Yun lang. Oo. Yun lang, 'di ba? So, anyway, ang pinaka ano natin dito, pinakapunto natin dito, malayo pa naman yung eleksyon, Kaya nga. 'di ba? Malayo pa naman, kaya bakit naman nila agad dinano si Vico Soto, di ba? Dapat Oo. Dapat inaano muna nila. hinuhusgahan agad nila. Oo, yan nga yung pangit Ang dami agad Hinuhusgahan dinanong agad issue nila. sa kanya. Hinuhusgahan agad nila kasi malakas si Vico. Doon naman sila magaling sa paninira Diba? Alright, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me, Alicia nyo and Kai. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan!